Masamang balita at isang malagang babala ito para sa mga Pinoy boxers natin. Kailangan na itong malaman ng lahat. Prince Albert Pagara, na scam nga ba na mahigit 1 milyong piso? Gagawa sila ng paraan para hindi mangyari din ito sa ating mga kaubayan ng mga boksingero. Mark Magnifico Magsayo, atlet na mapasakamay ang American Super Featherweight belt. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Mapagpalang araw mga kwento at kamusta po kayong lahat? Nasa na nga ba ang purse ni Pagara? Isang scam nga ba ito ng International Boxing Association? Kailangan na ito ng malaman ng mga boxers at mga fans sa buong mundo. Noong Abril ay nakatanggap ng alok ang team ng Filipino boxer na si Prince Albert Pagara na labanan ang Tajikistan na si Bakodor Osmonov para sa World Boxing Association Gold Lightweight title na nakatakda sa May 23 sa Tajikistan. Ang pagbayad ay dapat gawin sa pamamagitan ng bank transfer humigit kumulang 2 linggo pagkatapos ng laban, pero ang Team Pagara ay humiling ng cash payment sa gabi ng laban. Ngunit ang IBA ng Pangulo ay kontrobersyal. Ang Russian na si Umar Kremlev ay tumanggi. Sa halip ay nagalok ang IBA na daragdagan ng purse ng $3,000 kung pumayag ang team nila na tanggapin ang naantalang bank transfer. Nanindigan ng Team Pagara naman na sa kanilang kahilingan para sa cash. Binanggit ang karanasan ng isa pang boksingero, ang Pakistani sa Bridgerweight na si Taimur Khan, na huli rin na nakatanggap ng kanyang bayad ng ilang buwan. Pagkatapos ng negosasyon, ang magkabilang panig ay sumang-ayon na ang Team Pagara ay makakatanggap ng $12,000 o mahigit kumulang 1.3 million pesos na cash sa gabi ng laban, at ang natitirang kalahati ng purse ay ipapadala sa pamamagitan ng bank transfer sa account ng manager ni Pagara na si Mr. Darwin Miller Deep A. Ibinigay ni Mr. Deep A ang kanyang detalye ng bangko at paulit-ulit na pinaalalahanan ang matchmaker na si Sergey Suzunov na insaktong impormasyon. Ipinaalam din ni Suzunov sa Team Pagara na natitirang purse ay mababawasan upang mabayaran ang halaga ng mga tiket sa eroplano sa na-miss flights ni Pagara at sa kanyang coach sa nakatakdang paglipad sana nila sa Tajikistan. Noong June 11, sinabi ng IBA na ipapadala nila ang natitirang bayad sa pamamagitan ng bank transfer. Gayunpaman, hindi natuloy ang pundo dahil sa isang error sa bahagi ng IBA. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng Mr. Deep A, ay mali pa rin ang naipasok nilang detalye ng bangko. Ngayong July 4 ay hindi pa rin nakatanggap ang Team Pagara sa natitirang balanse. Hinihintay pa rin ni Mr. Deep A ang hindi pag-pay ng IBA. Naghanda ng Team Pagara naman na magain ng formal na reklamo sa GAB o sa Games and Amusements Board of the Philippines na humihiling ng pagbabawal sa lahat ng mga Filipino boxers na sumabak sa IBA events hanggang sa malutas ang isyong ito. Samantala, ang pagrarambulan ni na dating World Boxing Council World Featherweight Champion Mark Magsayo at Jorge Mataquiliar ng Mexico para sa WBC Continental American Super Featherweight title sa Las Vegas, Nevada yung darating na July 20. Ang 10-round bout ang magsisilbing undercard sa Manny Pacquiao at Mario Barrios para sa WBC World Welterweight Championship fight sa MGM Grand. Misyon ni Magsayo na tubong tagbilaran bull na masuntok ang ikaapat na sunod-sunod na tagumpay. Sa huling niyang laban ay bumanat siya ng second round knockout win kontra yan sa Kano na si Brian Mercado noong Disyembre sa Long Beach, California. Nabulilyaso ang pagkipag-upakan sana ni Magsayo kontra yan sa Mexican na si Eduardo Hernandez sa Junior Lightweight Elimination bout para maging mandatory challenger sa WBC champion na si Oshaki Foster ng Amerika sa sa operasyon sa mata ni Hernandez. Mga kakwento, walang humpay sa pag-insayo si Magsayo sa Wildcard Boxing Gym sa ilalim ng trainer na si Marvin Sumudio kasama iba pang MP Promotions boxers na sina two-time Olympian Yumir Felix Marcial, dating world titleist Jerwin Ancaas, undefeated Carl James Martin, Vincent Asolabio at ang one punch ng bayan, Jonas Sultan.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Bon Bon Bonnie, kay kakwentong Nick, kay kakwentong Jazz Manalang. At kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.